Giniling at binaboy, yan ang pagsasalarawan ni Senator Amy Marcos sa 2026 national budget na pinirmahan ng kanyang kapatid. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano mga tinukoy ni Senator Amy na manoy pork sa 2026 budget? Jiggy, tahasan ngang sinabi ni Senator Amy Marcos na may nakalusot pa rin daw na pork barrel sa 2026 national budget. Sinabi na niya yan dati dahilan kaya hindi niya pinirmahan yung final na budget law. At ilan sa mga tinukoy ni Senator Amy na umano ay soft pork ay yung dagdag na pondo, for example sa AICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. Kabilang din daw sa may dagdag na pondo na tingin niya ay soft pork ay yung tupad o yung tulong para sa mga displaced workers at nariyan din yung dagdag na pondo para sa farm-to-market roads. Kung matatandaan natin, si Senator Amy Jiggy ay bahagi o miyembro ng Bicameral Conference Committee na suminsin at nag-aral ng maigi sa 2026 national budget bago yan pinapirma sa Pangulo. Pero sa huli, hindi nga rin talaga pumirma si Senator Amy sa final Bicam report dahil hindi raw niya nagustuhan na tinapyasan ng budget yung malalaking proyekto, for example, yung flood control projects ng DPWH para ilagay sa ilang mga piling proyekto nga ng gobyerno. Dinaanhan Jiggy ni Senator Amy sa isang skit yung kanyang tirada sa 2026 national budget. Pakinggan natin ito. Kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga naman binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid, parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, ginigiling. Para di halata? Para mas madaling sibain. Jiggy, halimbawa sa mga kinatayan daw ng malaking pondo ayon kay Senator Amy Marcos ay yung DOTR Foreign Assisted Projects. Doon sa proposed 121.5 billion pesos pero naging 49 billion pesos. So ano ba ang naapektuhan dyan sa pagtapyas ng pondong yan? Ang sabi ni Senator Amy, naapektuhan dyan yung Metro Manila Subway. Gayon din yung ilan pang mga proyekto like yung North-South commuter train. Pagdating naman sa DPWH Foreign Assisted Projects, dating 70 billion doon sa mismong proposal pero naging 17 billion pesos na lamang ito. Jiggy? Mean, anong reaksyon dito ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian? Jiggy, nanindigan si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian na at least from their end, walang lumusot na korupsyon doon sa paggawa ng 2026 national budget. Partikular doon sa mga programang pang-infrastruktura ng DPWH, wala raw lumusot dyan dahil pwedeng i-monitor dahil nga meron itemized na ito at merong lokasyon, pwede mong i-monitor kung tuloy-tuloy ba ang paggawa at hindi mauuwi sa ghost projects. Sabi din ni Senator Gatchalian, tuloy-tuloy naman ang paggawa sa mga big-ticket projects ng DPWH. So hindi yan matitigil. At para naman sa farm-to-market roads, pinaliwanag niya bakit kailangang taasan talaga ng todo yung budget para dyan, para sa taong 2026 o ngayong taon. Narito yung sagot ni Senator Win Gatchalian. Para sa magsasaka natin to. Again, ito isa sa mga pinakamahabang pinagdebatihan nung Bicam. Almost 3 hours kami nagdebate dito para makita at marinig ng taong bayan yung logic at yung rational. Ba't ang makikinabang dito? Farmers and fisher folks. Men, sinabi rin ni Senator Amy sa kanyang video na pwedeng gamitin ng budget, 2026 budget, para pagulungin ang impeachment laban kay VP Sara. Ano reaksyon dito ng mga senador? Sabi ni Senator Win Gatchalian, kanya-kanyang teorya naman ng mga tao. Pero sabi niya, doon sa pagbuo ng budget, walang napag-usapan na kahit anong impeachment case sa kahit sinong opisyal, partikular sa vice-presidente. Ang tanging napag-usapan daw, walang halong politika. Sabi niya, doon sa pagbuo ng budget ay yung mga budgetary requirements na sininsin nila at pinag-aralang mabuti. At yan nga ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mean Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.